po, bakit po nanalo ang abstain sa CSC elections? Siguro nanalo yung abstain kasi naging ineffective yung council natin for last year. Sa tingin ko kasi yung ibang students hindi nila nakikita na competent enough yung candidate to run for that position. So, instead of voting someone na hindi naman ganun ka-competent, they chose to mag-abstain na lang. For me, sa tingin ko, parang siguro may pagkukulang yung mga tumakbo sa atin. Sa tingin ko kasi parang most of the students, parang hindi na nila nakikita yung tiwala na hinahanap nila. Kasi di ko alam kung anong nangyari sa pag-handle ng COMELEC. Pero I think it's because it's because of the students' ignorance of the candidates. So parang I think yung nangyari, di nila nakilala ng thoroughly yung mga candidates. For me po, okay lang po na nanalo si abstain as long as yun naman po yung gusto ng student body. Well, isa ako doon sa mga taong nag-abstain. Madaming in-abstain sa elections this year. And of course, I'll still acknowledge na may consequences yung pag-abstain ko. And kasi dahil madaming nawala or dalawa lang yung nanalo na may position doon, apektado lang buong local student councils. If they're not satisfied with the candidates who are running, they abstain because they know they deserve better. And I hope that is the real reason why. I think malaking effect din yung sa mga questions na, yung may question and answer portions, I think some of the answers is parang hindi nag-a-agree masyado yung Tomasian community sa mga sagot nila. Siguro it's a good thing din na nadidistinguish na rin ng students kung sino ba talaga yung gusto nilang humawak ng positions. And sana lang talaga yung mga nag-decide na mag-abstain, hindi for the pure reason na wala lang, nakiki-join lang, or hindi namin kilala, hindi nakapag-campaign sa amin eh. Kasi naman, nabigay na yung medium ng Tomcat, ng Tomweb, Varsitarian, and such. Yung platforms at credentials ng candidates ay nasa social media na. I've been in the university since 2012, and since then, I've seen how the Thomasians grow and kung paano sila naging mas critical into choosing the leaders. And I think they opted to choose abstain because hindi dahil ayaw nila din sa candidate. Kasi yun na lang yung only way para siguro magising yung buong Thomasian community sa kung ano ba yung mas nakakabuti sa mga Tomasino. I think marami nag-abstain kasi marami yung tired na sa traditional politics ng UST, yung paulit-ulit na lang na gano'n, na walang pagbabagong nangyayari. Yung parang yung iba sinasabi lang nila yung tagline nila, pero wala talaga yung substance ng gusto nilang mangyari na project. Parang doon lang sila kung ano yung dati, parang yun lang din ata. Diba ang daming issues ng UST ngayon, may martial law, yung gano'n. So parang gusto nila yung kaya tayong ilaban, na hindi yung tahimik lang, hindi lumalaban. Sa tingin niyo ba, merong effect yung dahil under sila ng political parties? Kasi di ba, independent candidates ang mga nanalo. I don't think so. Kasi parang yung masasabi ko lang sa mga voters ngayon is either ignorant sila or woke. To the point na parang yun nga yung mga points namin which is parang tinitingnan nila kung yung substance ng each candidate rather than looking at their party list. In the case na parang naging ineffective na yung poll par, I think they did their best. Ginawa nila yung makakaya nila to their full potential para ikampanya ulit yung sarili nila sa students. And nagkataon lang talaga na circumstances went into play na rin. Siguro kaya yung mga independent candidates yung mga nanalo kasi mas nakita ng mga Tomasino yung willingness nila to serve the community. Kasi for me, personally, kapag may political party, parang mas nasa-shade yung ng partido nila yung mga candidates.
mas hindi nila na-express kung ano yung mas gusto nilang gawin or sabihin. Diba yung ibang political party, pwede nilang i-dictate yung ibang gagawin. Pag may poll par ka, parang cage ka. This is a chance for the political parties to assess how they train their candidates and which kind of candidates should they choose. I hope the political parties see that and they would improve so they can give UST better student leaders. Isang quality na hinahanap mo talaga sa student leader na magre-represent sa inyo? Off the top of my head siguro, dedication talaga. Hindi naman makakagawa ng trabaho yung isang tao kung hindi niya gusto yung ginagawa niya, kung hindi siya dedicated. Sige, kahit tanggalin mo na yung credentials niya at lahat, tanggalin mo na yung platforms niya, basta gusto niya yung ginagawa niya at alam mong mahal niya yung ginagawa niya. For me, that should be enough for a student leader to represent an institution. Siyempre, yung dedikasyon na yun, dapat binabackupan niya yun with actions. Sa akin kasi, kulang na sa akin ang willing to serve. Kulang na yun. Siguro ang kailangan pa ay may tamang knowledge. Siyempre yung 3 Cs. Yung pagiging compassionate, committed, and competent nila. Siguro, nagkulang lang yung mga candidates na. Unang-una po sa lahat yung matapang, yung kaya po harapin lahat ng issues, and kaya po niyang panindigan yung mga pinangako niya, yung mga sinabi niya. For me po, ang isa lang po sa hinahanap ko is yung honest. Kasi po, naniniwala po ako na mag-work lang ang isang student body or ang isang family kung honest po tayo sa bawat isa. Yun lamang po at maraming salamat. Kita niyo po ba yung hinahanap ninyo sa mga tumakbo, the CSC? No.